Ngayong araw na sisimulan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga driver at operator ng mga pampublikong sasakyan. Kaugnay niyan, makakapanayan po natin ang head ng LTFRB Technical Division na si Joel Bolano. Magandang umaga po. Magandang umaga, Igan. At Opo. sa lahat na nanonood at nakikinig sa inyo. Opo, mga paglilinaw lang po, yung ipamamahagi yung fuel subsidy, one time lang po ba yan? Yes, Igan. One time lang po ito para ho doon sa ating mga operators at super. Opo. Pero ngayon po, di ba parang may ban sa spending? Nakakuha ba kayo ng exemption? Parang yung DSWD sa COMELEC? Alam ko po, ang DOTR po ay nagpadala na po ng request sa COMELEC Opo. 2 days ago. Opo. May puna po yung ibang transport group sa Sir Joel, no? Bakit daw hindi pantay-pantay yung halaga ng fuel subsidy? Halimbawa, yung modern jeep po natin, 10,000 pesos, pero yung traditional jeep po, 6,500 pesos yata. Ano po masasabi nyo rito? Yung pong amount, Igan, binase natin ho yun doon sa kailang operational cost. Kasi kung makikita ko natin, doon po sa modern jeepney, aside po doon sa fuel nila na cost, mayroon pa silang amortization kasi baka bago ito at other cost. Mas malaki ito ng konti Okay. kung sa consumption. Posible bang madagdagan yung fuel subsidy? So ngayon, Igan, na base doon sa nilabas sa GAA o yung General Appropriations Act, itong 3 billion ang nakaalat for this year. So Opo. yun po muna ang ating pinagtutuunan. Opo. May tanong rin po, Sir Joel, bakit sa operator ibibigay at hindi direkta sa mga tsuper? Doon po kasi, Igan, sa batas nakalagay yan ng, na dapat ay Operator. At, operator sa ating mga franchise holder. Pero kailangan po magamit po yun doon sa fuel mismo ng kanilang mga sasakyan. At ang mga driver po natin dapat mag-beneficio. Pero ang operator may makukuha ring subsidy, di ba? Yung operator po, yung po yung gagamitin nilang pang fuel. One time din po yun. Ito na po yun. Wala na pong hiwalay. Wala na. Okay, walang cash disbursement sa fuel subsidy. Lahat yan sa pamamagitan po ng mga e-wallet, bank account, o yung, di ba dati meron ng fuel subsidy card? Yes, tama, Igan. Kaya mas mabilis-bilis ko ang pag-credit ng mga subsidy dahil po doon po sa mga dati na pong beneficiaries natin last year. Even the previous years, Opo. Yung iba una may PPP card. Yung last year po nag-issue din po ang Land Bank ng fuel subsidy card ay mabilis at hindi ho ito tatagal pagka na-transfer lang ho natin yung mga pangalan sa Land Bank. Hanggang kailan po pamamahagi nito? Hanggat may natitira hong beneficiary na ito na itatawid natin sa Land Bank. Hanggat mayroon pa tayong dapat i-transmit. At lahat po na naka-identified na beneficiary ay dapat po ma-credit yung kanilang subsidy. Paano po ito? Wala ring preno yung pagtaas ng presyo ng petrolyo. At sa ngayon po, totoo po yun, Igan, Kaya siguro high time din naman itong tama-tama, kumbaga itong subsidy natin na may pamibigay. At least may pang dagdag doon sa kanilang fuel. Okay. Maraming salamat, Joel Bolano, head ng LTFRB Technical Division. Ingat po. Thank you, Igan. Salamat po. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.